Magandang umaga po sa lahat. Sa ating pagsusuri ng Biblia, patuloy po nating pag-aralan ang Lumang Tipan. Ngunit andito na po nga tayo ngayon sa tinatawag nating minor prophets. Minor prophets. Bakit tinatawag natin itong minor prophets? Hindi po ito dahil yung significance and importance sa mga prophets na ito ay less than the major prophets, but as we have learned in the past few weeks ago, I believe, na yung pag-classify ay because of the number or the length of the letters or the prophecies that they made. So kung ibig sabihin, yung mga Old Testament prophets who wrote quite a number of pages or roles as it was done before, katulad din na Isaiah, Jeremiah, Ezekiel at Daniel, sila po yung tinatawag na mga major prophets dahil mahaba po yung mga sinulat nila. Ngunit from Hosea to Malachi, ito po yung tinatawag natin na minor prophets. At hindi po masyadong mahaba, although Hosea is a bit long, in fact, almost as long as Daniel, but dito po natin makikita na itong mga minor prophets, they are lesser in length compared to the major prophets. So ngayon po, ito na yung simula natin sa ating pag-aaral sa minor prophets at magsimula po tayo sa aklat ni Oseas. Sino po ito si Oseas? Okay, tingnan po natin itong ating pag-aaral sa aklat na ito at ito ay tungkol sa aklat na ngayon ni Oseas. Sino si Oseas? Now, siya po ay isang propeta. In English, tinatawag natin siyang Hosea. And in Greek, yung kanyang pangalan ay Hosei. Yan po ang literal na rendition or translation or transliteration of the Greek word Hosei. At meron pong Hebrew na salita, ito dito kinuha po yung ating salitang salvation, itong Hosea. At dito rin makukuha natin yung tinatawag nating Joshua o Yehoshua, which is Savior, at itong Hosea is salvation. So, ito pong aklat na ito ay binigyang pansin ang tungkol po sa kaligtasan ng tao at lalong-lalo na sa kaligtasan ng mga bayan ng Diyos, ang Israel. At noon ating makikita dito sa aklat na ito ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang tao, sa kanyang bayan. Isang pagmamahal na hindi natin maiintindihan at hindi natin maikumpara kahit nasa relasyon ngayon. Walang pagmamahal, walang pag-ibig na pwede nating maging kapalit sa ginawa ng Diyos o sa pag-ibig ng Diyos para sa atin. At dito sa Hosea natin makikita itong pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan. Na minsan kung tingnan natin parang hindi na dapat at wala na sana at hindi na sana dapat gagawin ng Diyos. Ngunit ganyan siya at ganyan ang ating Panginoon. So tingnan po natin itong aklat ni Oseas at dito matatagpuan natin ang mga importanteng detalye tungkol po sa mensahe at layunin at mga praktikal na aplikasyon sa aklat na ito. Una, tingnan muna natin itong aklat. Ang aklat ng Oseas ay isa sa pinakapahayag sa kanyang personal na buhay. Kumbaga, autobiographical in nature. Ibig sabihin ng autobiography, yun yung taong nagsulat sa kanyang sariling kasaysayan.
And it's like the case of Jeremiah na marami pong mga nakasulat doon tungkol sa kanyang sarili. Itong Hosea ay ganoon din. Itong Oseas. At hindi lang ito autobiography, it is very personal. In fact, it talks about sa kanyang kasal, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak. And it sounds even more private than any other prophets. Dahil ito'y yung mga usapin dito ay mga pag-aaral na napakasikreto sana. Hindi pwedeng sasabihin sa iba. Ngunit ito ang binigay ng Panginoon through Oseas. And it is the secret of God's love towards us na makikita natin dito sa pagmamahal ni Oseas sa kanyang asawa. So ito po ay isang prophecy dahil ito'y sinulat ng isang propeta at ang pangalan si Oseas. At ito po ay nangyari at ito'y isang salaysay din sa kanyang sariling buhay. Kaya nga sinabi ko kanina yung kanyang sariling kasal, yung kanyang pamilya, at ang mga mahalagang bagay sa kanyang buhay na naging mahalagang parte din, bahagi sa kanyang mensahe. Dito po pinakita ng Panginoon ang kanyang relasyon, ang kanyang pagmamahal sa atin through the private life of Hosea or Oseas. And that's how we can appreciate God's love. And sa aklat na ito ay isang pagpapahiwatig, isang pagpapahayag ng biyaya ng Diyos, ang salita ng biyaya ng Diyos at ang kanyang panawagan na magsisi. Yan po ay kapansin-pansin at ito ay inalarawan sa aklat na ito. It is clearly pictured, it is clearly described, at binalaan ng hinamak, ngunit patuloy na pagmamahal ni Hosea sa kanyang asawang si Gomer. Dito natin makikita na ihambing ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa kanyang bayan sa pagmamahal ni Oseas na utos at atas niya na mahalin mo ito na si Gomer. Na kahit na sa anong ginawa ni Gomer na isang kakaibang yung ginawa niya na hindi na sana pwedeng tanggapin pa sa ating standard ngayon at kahit na sa standard ng Biblia, ay hindi na sana pwedeng babalik pa si Gomer sa kay Oseas. Ngunit yan po ang nangyari sa Israel tungo sa kanyang relasyon sa Panginoon at kaya dito natin mahahanap ang isang pagpapahayag at clear na pag-describe of how God loves His people. So, it can also be seen in how He described the names of His children. Itong si Jezreel, we will discuss this more on the outline para diretso tayo ngayon. At saka yung kanyang dalawa pang anak na si Lo-Ruhama, Lo-Ami. Now, tingnan muna natin. Siguro you'll be intrigued kung bakit ganito yung mga pangalan nila. Basahin ko lang dito sa Oseas Kapitulo 1 kung bakit ito yung ginamit ni Oseas na naging pangalan ng mga anak niya. And you will be surprised that it was God's way of showing His first hatred and His anger towards the people of Israel. And then it shows also how God, through the names of His children, of Hosea's children, that they can still and can be given chances and opportunities na pwedeng babalik sa Diyos. Dahil sa atin sa tao, hindi na sana pwede. Basahin ko nga dito yung dito sa verse 4 ng chapter 1. At sinabi ng Panginoon sa kanya, tawagin mo ang kanyang pangalang Jezreel, sapagkat sandali pa at aking igaganti
ang dugo ng Jezreel ng sangbahayan ni Jehu at aking papaglikatin ang kaharian ng sangbahayan ni Israel. This is not a favorable name. It was a sign of God's vengeance. And then may sinabi pa dito tungkol sa kanyang pangalawang anak, at siya ay naglihi uli at nanganak ng isang babae, at sinabi ng Panginoon sa kanya, tawagin mo ang kanyang pangalan na Lo-ruhama, sapagkat hindi na ako magdadalang habag sa sangbahayan ni Israel na sa anuman ay hindi ko patatawarin sila. Sabi niya, I will no more have mercy. Was God lying? Dahil later He was merciful? No, He was telling them, these people na nakarinig, wala nang mercy sa inyo. Wala nang awa sa inyo dahil sa ginawa nyo. But because God cannot deny His mercy and His compassionate God, He will continue to do it in the next generations. And indeed, we are part of that generation who experienced God's mercy and grace. Dahil kung sinabi pa ng Panginoon, ito na yung katapusan, wala na talagang mercy sa lahat ng tao, na pati tayo, walang awa na matatanggap dahil sa Diyos o galing sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Tingnan natin itong pangatlong pangalan. This is more interesting. And this is addressed, by the way, to the people of Israel. Sabi dito, at sinabi ng Panginoon, tawagin mo ang kanyang pangalan, Lo-ami, sapagkat kayo'y hindi aking bayan at ako'y hindi magiging inyong Diyos. Parang God rejected them. You are not my people. Lo-ami. You will not be my people. I will not even recognize you as my people. I will not even think of you as my people. You will be destroyed. And that's what happened to the people of Israel. Nangyari yan. By the way, kung tingnan natin itong Oseas, ang background po nito ay kakaiba sa mga na pag-aralan nating mga prophecy, because in this, it was a very long prophetic work. Ang nangyari po ito noong mga 40 years dahil sa ginawa ni Oseas na pag-prophesy mula pa nung panahon ng isang haring tinatawag na Jeroboam II. Ito po si Jeroboam II ay isang hari doon sa Samaria or northern part of the northern kingdom, which is known as Israel, or dito po sa aklat ni Oseas ay tinawag po itong Ephraim. Now, bakit Ephraim? Ito yung pinakamalaking tribo sa 10 tribo na kumalas or umalis doon po ng panahon na divide yung kingdom. Nung nahati po yung kaharian ng Israel, naging yung nasa northern kingdom ay sumunod po sila kay Jeroboam. Ayun yung Jeroboam the first. At yun pong the southern kingdom, ayun po si Rehoboam, yung anak ni Solomon. So yung mga sumunod po kay Jeroboam the first, sila yung sumunod sa pagsisimba at pagsasamba, pagyuyuko at pagbigay-pugay sa mga idols, yung mga golden calves na ginawa po niya. At nagpagawa din siya ng dalawang templo. Isang a kind of imitation just to keep the people not to go back to Judea or Jerusalem. So yun po yung nangyari. Immediately after na umalis po yun at kumalas po ang Northern Kingdom, naging idolatrous na po yung bayan ng Israel. Judah remained to be faithful because yung templo ay nandoon sa kanila. But later, we know na sumunod din sila sa mga kapatid nilang taga-Israel. Now dito, first we know that Hosea or Oseas
started his ministry in the time of Jeroboam II. So when we talk of Jeroboam II, it has been about 100 years after Jeroboam I. So ito po ay nangyari noong around 793. Alam natin na yung paghahati po ng kaharian ng Israel happened in about 783. So it's about 100 years after ito po si Jeroboam II, and yung prophecy po ni Oseas ay hanggang nung ang kaharian ni Jeroboam doon po sa Israel ay it was destroyed. Ito po'y hinamak, ito po'y pinuntahan ng mga Assyrians, and it was destroyed by the Assyrians, even made people captives. Marami pong naging bihag, nasira po yung bayan ng Samaria, yung syudad ng Samaria, at hanggang doon lang po yung tinatawag nating Northern Kingdom. It ended in about 722 or 721 BC. So yung pong prophecy na sinabi ni Hosea ay before, maybe around 40 to 30 plus years before the destruction of Samaria. And then later, umalis po si Oseas dahil nga wala nang Samaria, wala nang Northern Kingdom, umalis at lumipat po siya doon sa Judah. So ito pong kanyang prophecy ay mula nung kay Jeroboam II hanggang kay Hezekiah. At bakit Hezekiah na yung reference natin? Dahil wala na pong Northern Kingdom. At si Hezekiah ngayon ay isang hari ng Judah, ay nasa Southern Kingdom na po. So medyo mahaba yung kanyang gawain. Medyo mahaba po yung kanyang prophetic ministry. But it shows how God was so or is so patient, is so compassionate, is so loving that He kept on giving Hosea or Oseas the words na para po yung mga tao niya ay babalik sa kanya. Yan po ang tawag natin ngayon desiderative will ng Panginoon. Yung desire ng Panginoon. At dahil dyan, we know that God is still today open and still calling and still looking and still finding those whom He has elected even before the foundation of this world para maging Kanya. At yan po ay kung sila ay makikinig at maniniwala, sumasampalataya kay Panginoong Jesucristo. So dito sa ating pag-aaral, makikita natin yung lawak ng prophecy or the place or the greatness of the expanse of the prophecy of Oseas. Because nanggaling po siya sa Northern Kingdom at pumunta siyang Southern Kingdom. But we know na mas marami yung kanyang prophecy against the Northern Kingdom dahil nga that the message of this book was specifically made for the people in the Northern Kingdom. So tingnan natin itong iba pang mga nakalagay dito. Sabi, ang kanyang mensahe ay pangunahing nakadirekta sa hilagang kaharian ng Israel, to the Northern Kingdom of Israel. And remember, alam natin na itong Northern Kingdom ng Israel, sila yung pinakauna na umalis at naging pasaway sa Panginoon dahil nga they worship the golden calves of Jeroboam. At pinapatuloy nila ito hanggang sa nung nagalit na yung Panginoon at sabi niya, ito na, wala nang extension sa aking mercy of these people. I will have no mercy. Lo ruhama. At hindi na kayo aking bayan, lo ami. And I will come to destroy you, Jezreel. Ayan yung sinabi niya. At yun yung mga anak ni Oseas to show na Oseas, these are your children. This represents my children also. My people, yung mga anak ng Diyos, bayan ng Diyos, na instead of
reverential fear and following God ay nangyaring they rebelled against God, they fight against God, they go against God, they are doing everything that are contrary to the words of God. It's a very good book to remind us of what is the state of the church today. Dahil hindi natin pwedeng i-point finger yung mga sabi natin mga Samaritans o yung mga northern kingdoms. Now, they were not known as Samaritans yet. The people in Samaria, the northern kingdom, the Israelites, those in Ephraim. Hindi natin matatawag that they were already people na Samaritans because there were no Samaritans yet at the time. Itong Samaritans ang nangyari nung pagkatapos na inatake sila ng mga Assyrians, and then later dinala po yung ibang mga tao galing sa Samaria papuntang ibang bayan, at yung ibang bayan naman ay dinala doon sa taga-ibang bayan ay dinala doon sa Samaria. Kaya naging mixed race itong mga tao sa Samaria, hindi na pure Jews. Dahil na hindi na ito parang talagang galing sa mga Hudyo. They were a mix of the Gentiles. Even the Jews did not like to have any fellowship with Samaritans. But by the way, ito yung naging nangyari pagkatapos ng paghuhukom ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. And here, makikita natin na itong isang lungsod, isang syudad ng Samaria, yung pinaka-sentro po ng tinatawag nating Northern Kingdom, dito yung seat ng king, andito din pinapahayag. Hindi natatakot si Oseas. Hindi siya doon nagsulat sa Judah pagkatapos pinadala doon sa Samaria para magbasa nila yung mga sinulat niya, yung mga warnings ng Panginoon. Siya mismo ay pumunta doon sa syudad ng Samaria. And this is also a challenge for us today to be courageous, to do the work of God, to warn people. Dahil ito yung warning ng Panginoon para sa mga taga Northern Kingdom. Kahit na the Lord has ordained na ito'y mangyayari, ay nagbigay pa rin siya ng mga warnings to call people. At marami ding nag-respond. Dahil alam natin na there were those who came to trust in the God of the Jews or the God of those people in Judah. And they went down, or the priests, the Levites, many of them went down into the southern kingdom. So these were the people who remained in God. We don't know kung meron pa nung panahon ni Oseas, ngunit Oseas was preaching and calling upon them to return unto the Lord. So ngayon, dito sa sinabi sa lugar na doon po nag-prophesy si Oseas, ay ito po yung sa paligid ng Samaria. He was in Samaria o sa paligid ng Samaria. Probably he stayed around Samaria. Pagkatapos ng idinideklara niya yung mga prophecy niya, he went to the city center of Samaria. Kaya nagagalit yung mga tao sa kanya. But this prophecy did not describe such. This describe yung kanyang relasyon ng kanyang pamilya. That's why it's very personal. It's not only autobiographical. It's a very personal, private matter na sinulat dito na sana kung sa atin pa, hindi na kailangang sasabihin sa iba. But this is what God wants Oseas to write, so that the people, tayo ngayon, na magbabasa sa kanyang sulat ay ma-realize at ma-acknowledge at maintindihan natin kung gaano kamahal ng Panginoon ang kanyang mga tao. And that includes you, who is a believer, and me. And if you are not yet a believer, you are still outside of God's kingdom, you must know Christ. Dahil kung hindi, wala pong pagmamahal katulad sa ginawa ng Panginoong Diyos dito sa atin at kay Oseas sa tungo sa kanyang asawang si Gomer. Wala pong panahon at wala na tayong chance na makatanggap ng ganong klaseng pagmamahal. And if you want to experience and you want to receive, if you want to be part
of this group of people so loved by God that He sent His only begotten Son, that whosoever believeth in Him, yan, whosoever believeth in Him. And that's why you have to truly trust in the Lord Jesus Christ. So ngayon, nung nahulog yung mga Assyrians sa 722 BC or 721 BC, ay lumipat na po si Oseas doon sa southern part, doon sa Judah. And he continued a bit of his prophecy, but he ended during the time of Hezekiah. So at this time, during the time of Hezekiah, Isaiah was already prophesying. Okay, so you might have the idea. Isaiah was prophesying. That's why Hosea and Isaiah could be at the same period of time that they were prophesying, because Isaiah was also a witness, or he did not see, but he was living during the time when the Assyrians went into Samaria. Yung kanilang inatake po, yung sinalakay po yung Samaria, buhay na po si Isaiah at siya po ay nag-prophesy na noong panahon na yon. So it means it is also about 100 years, 100 years, mga 100 taon malapit, bago po naging kaaway o naging alipin, sabihin natin, yung Babylonia ni Nebuchadnezzar, at inutusan ng Panginoon na magiging instrumento to chastise and discipline Judah. So, let us just remember that ito si Hosea ay contemporary ni Isaiah. Because when Hosea went to move to Jerusalem, it was in the time of Hezekiah, and in the time of Hezekiah, Isaiah was the one prophesying in Judah, while Oseas was in Samaria. So si Isaiah nandun sa southern kingdom, si Hosea naman doon sa northern kingdom. That's how God really cares for His people. Hindi niya pinabayaan yung mga nasa northern kingdom. Hindi niya sinabi, kayo din mga mga idolatros yung mga tao doon. So ayaw ko na, bahala na sila. No, God still sent Oseas to warn them, to tell them of the truth, of how they should repent and return to God. So yan po ang ating makikita dito. And we also see here, dito sa paghahari ni Jeroboam, let us take note na isang background po na makikita natin dito. Bakit nagkaganon ang Northern Kingdom? Now, we know that they started with sin and wickedness and idolatry, but they went on to move greater heights of sin and wickedness and evil and crimes against God and against humanity, dahil po nung panahon ni Jeroboam II, ito yung panahon ng isang ito yung pinakadakilang or pinakadakilang tagapamahala ng Hilagang Kaharian. He was a great ruler, and it was at that time that there was great bounties, or there was an economic increase or stability ng mga tao. Kaya kung ganun ang mangyari, mga tao, they are trusting not anymore God, but they are trusting their money. Yun ang nangyari sa Samaria noon. Dahil nga they were prospering, they were economically stable, they were improving, they were developing, and so they trusted in material things rather than God. At yan ang nangyari sa mga northern o nasa northern kingdom of the people of Samaria, or yung Ephraim sa tawag dito ni Hosea or Oseas. Gayon pa man, pagkamatay ni Jeroboam, dito nagsimula din ang mas malaking problema. Dahil pagkamatay ni Jeroboam ito yung Northern Kingdom ay naging parang anarkiya. Ano ba yung anarkiya? Kung sabihin natin wala, at
archaea, ito po ang isang ruler o isang parang isang leader. Parang wala ng leader. At lahat ng mga tao ay gumawa at ginawa ang sarili nilang gusto sa buhay. At wala na pong order, walang rule of law. Ay lahat na lang, kung gustong kunin ko yan, kung gusto kong nakawin yan, gusto kong ito yung gagawin, patayin ko yan. Parang walang takot na yung tao sa Diyos dahil wala din silang takot sa bayan at sa batas ng tao. Yan kung may anarchy. Walang rule, parang walang rule. Merong mga governors or kings dito ng Northern Kingdom, but they were weak and they were evil. Mas masama pa sila kaysa mga tao sa paligid nila. Kaya yung mga tao din sumunod din sa kanila at naging mga masasamang tao. And that is the context of the messages of Oseas to them. Yan yung pinakaminsahe ni Oseas sa mga tao. Of course, hindi lang minsahe ni Oseas. Oseas was just used by God. Ginamit siya ng Panginoon para ipadala po yung minsahe ng Ama, ng Diyos para sa kanyang mga tao sa bayan ng Israel. Ano po yung mga mensahe? Sabi dito, isa sa pinaka-importante mensahe dito sa aklat ni Oseas ay yung pagsasakdal. Ano yung pagsasakdal? Kung sa English it is indictment. Meaning there is already the accusation. Ayon kay Oseas, nagkasala ang mga tao sa Israel at ito ang apat na pamamaraan kung paano nila ginawa itong mga kasalanan at bakit nagagalit ang Panginoon sa kanila. So ito po yung apat na accusations or indictments. Accusations or kumbaga complaints or kumbaga ito yung kaso. Parang ang Diyos ay naghain ng kaso against His own people. At ito po yung mga akusasyon, ito yung mga ginawa nila, kaya napilitan ng Diyos na magdadala ng mga kasong ito. Ano ang mga pagsasakdal na ginawa ng Diyos? Ang mga tao ay lumabag sa mga pangunahing kinakailangan sa tipan, sa katapatan at kabaitan. Hindi na po sila matapat sa kanilang mga relasyon sa kanilang tatay at nanay, sa kanilang mga asawa. At kaya dito pinakita ang walang pagmamahal at walang katapatan sa isang asawa. Because here pinakita yung extreme na unfaithfulness. It might be until today common knowledge na ang mga lalaki yung mga unfaithful, di ba? Kung sabihin natin, kasi yung kanyang asawang lalaki, yung kanyang husband ay naghanap ng iba. It seems to be, lalong-lalo sa atin sa Pilipinas, parang normal na yan. Parang yan yung kasalanan ng mga lalaki. Parang, okay, ganon. Pero kung sabihin natin yung babae yung gumawa, medyo magugulat tayo. Kaya niya yon? At yan ang nangyari din dito. It was not Oseas, it was not Hosea who was unfaithful. It was the wife Gomer who was unfaithful. And God allowed this to happen because God wants to show na itong si Gomer ay actually isang representation sa mga tao ng Israel. They are God's wife, the bride of Christ, ang mga naniniwala at sumampalataya sa Panginoon. Ngunit, instead of loving their husband, they engage themselves with the world. Pumunta sila sa sanlibutan. Yung mundo ang minahal nila. At yan ay nire-represent dito sa buhay ni Gomer. Kaya this is actually like a portrayal of the life, marriage, children, family of Hosea, but it was for the purpose of illustrating. Sakit din kay Oseas, sabi, kung ako siguro, Lord, pwedeng sa iba lang ito mangyari, bakit ako pa? Because it's not easy. But Oseas must
must do at gagawin niya ito at maging patient din siya at mapagmahal sa kanyang asawa kahit na ginawa ng kanyang asawa na lumipat at doon nakipagrelasyon sa iba. Sabi ng Diyos, mamahalin mo pa rin siya. Bakit? Dahil minahal ko kayo. At itong ginawa ng asawa mong si Gomer ay isang representation ng ginawa ng mga tao ng Israel laban sa akin. Ngunit mahal ko pa rin kayo. Kaya ikaw na asawa ni Gomer, kahit na may ginawa si Gomer sa'yo, laban sa'yo, mamahalin mo pa rin siya. Sa atin mahirap na yan. Lalong-lalo na sa ating mga kababayan. Marami yung mga they were looking for other partners. Masakit. Mahirap na nating tanggapin balik. In fact, that's the end of it. Kung malaman na sila'y naghiwalay na rin. Hindi tayo willing na, babalik ka sa akin. Wala nang hope. But God is different. God is different. His love is beyond measure. His love is beyond understanding as long as we are part of His bride, the church. At kasama na yun yung mga tao noon na naniniwala kay Panginoong Jesucristo. In the future, in the Old Testament, they are looking forward to the coming of Christ. They are part of the bride of Christ. So, ito po yung mga pagkukulang nila, yung pagsasakdal ng Diyos laban sa kanila. They were unfaithful. Yan. Wala silang katapatan sa tipan ng Diyos. Sila ay nakikibahagi sa idolatria. So, idolatry. And this is really, kung mababasa natin yan sa Exodus 20, galit na galit talaga yung Panginoon. Sabi niya, I'm the jealous God. Huwag kayong having worship with other gods, even things that made in hands, with hands na ginawa sa mga kamay ninyo, na kinulit at mga binuo at ano pang klaseng mga images na you respect and you obey and you pray and you bow down. These are things that are hated by God. Nagagalit ang Panginoon dito dahil hindi ito mga Diyos. Walang ibang Diyos kundi ang ating Diyos na nasa langit. Ngunit ginawa nating Diyos yung mga gawa ng tao. That is an insult against God. And yet that is what is happening even until today. Kaya ito yung indictment. Galit na galit ang Panginoon sa idolatria. Isang pakikiapid. Parang it's adultery. It's a spiritual adultery. Parang isang asawa, parang si Gomer, naghanap ng ibang lalaki. Ngayon, binayaran pa siya at pinuntahan pa ni Oseas, balik ka sa akin. Sa atin, hindi na yan mangyayari. Kung ayaw mo sa akin, hindi ayaw. But that is not what God says. Dahil kung yan ang ginawa ng Diyos sa atin, wala na isang tao makapunta sa langit. Dahil it was God who moved and who comes to us. God demonstrated His love towards us in while we were yet sinners. Nung makasalanan pa tayo, He sent His Son, Lord Jesus Christ. Diba? Yan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Pangatlong pagsasakdal dito ay yung sila ay nagtitiwala sa aparato ng tao. Yung kanilang hari, yung kanilang mga prinsipe, yung kanilang mga sundalo, yung kanilang mga gamit, yung kanilang mga kabayo, yung kanilang mga chariots, lahat dito, they trusted in the material things and the power and the strength of this world. They did not trust the Lord. Ayan, galit din ng Panginoon. Ano akala nyo sa akin? You are not considering me as the God of all gods, the King of kings, the all-powerful, almighty God, and you made a statue or an image which cannot even see, cannot even smell, cannot even talk, cannot even hear, at ginawa mo yung Diyos? But we are so deceived na ginawa natin yan.
At kahit na yung mga nasa Protestant na hindi sila naniniwala ng mga images at mga statues ng Panginoon, yung mga representation, of course, these are false representations. Most of the Protestants also, they may not be worshiping idols of materially made idols, but they worship the idols like of money, of fame, of prosperity. Yan po ang ginawa ng mga churches ngayon. They would rather be famous, rich, happy, and prosperous people just than to believe in the Lord Jesus Christ. So, ito po yung isa sa indictment o pagsasakdal. Yung pang-apat po na pagsasakdal ay sila ay nagkasala dahil sa kawalang katarungan at karahasan. Hindi lang sila naging mga taong naghihimagsik laban sa Diyos. Sila ay naghihimagsik o may ginawa silang mga karahasan laban sa mga tao sa bayan ng Diyos. They just kill, they just steal, they just oppress people as if it's natural, it's normal because we are the most powerful people. We are rich, we are famous, we are leaders. Ayan ang nangyari sa Samaria noon bago pa inatake na at sinalakay ng mga Assyrians. So dito sinabi ng Panginoon, ganito kayo. You are a people who are unfaithful. You are a people who do not who worships idols. You are a people who does not obey God, and you are a people who even does crime against God and the humanity. And God is against them. Iba pang mga mensahe dito ay yung pagtuturo. Hindi lang pagsasakdal, accusation or indictment or filing a case against the people. We have to know that God is teaching, and that is through Hosea, sinabi ng Panginoon sa mga tao ng Israel na itigil ang kanilang kahalayan. You have to stop your idolatries, yung mga kasamaan na ginawa nyo, at bumalik kayo sa Kanya. And kung babalik po kayo sa Kanya, magpakumbaba tayo na aaminin natin tayong mga makasalanan at ito ang ginawa natin. Let us not be proud to think that, oh, you should forgive me, Lord, because I am such a person. No, we have to submit to God and to acknowledge that we have sinned against Him, and God will just take care and will forgive, because He promised that whosoever will confess their sins, He is just and faithful to forgive all their sins, all their unrighteousness. So ganun po yung Diyos. Meron siyang pagtuturo so that people will come to Him and be saved. Yung paghuhukom, the judgment, ipinaalam din ni Hosea sa Israel na ang kanilang kasalukuyang paghihirap, yung mga paghihirap nila, especially during the time na sila'y sinalakay ng mga Assyrians, sila'y hindi pinabayaan ng Panginoon. At ang dumating sa kanila ay isang pamamaraan ng Panginoon na sila'y maging subject to discipline and chastisement. Dahil may masama silang ginawa. At nakita natin kanina yung mga ginawa ng mga Israelites. So, paghuhukom. Ngunit kahit na may paghuhukom, at alam natin kanina yung pagsasakdal, dito ay may pag-asa. It seemed na parang wala na. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay pa rin ng pag-asa. Is the God of hope. So dito ipinaalala ni Hosea sa Israel ang biyaya at pag-ibig ng Panginoon sa paggawa sa kanila ng isang bayan. Naging isang bayan sila sa pamamaraan ng Panginoon. Nagmula lang kay Abraham at kay Sarah, pagkatapos niyan si Isaac, Jacob, the 12 patriarchs,
napunta silang Egypt. Ganun yung plano ng Panginoon sa kanila. It started small. It started with one person. But these people, they are accusing the people of God na wala na kayong magagawa. Dito, ang Panginoon ay nagbigay ng pag-asa. We always have hope. Christians have always have hope because God is the God of hope. And if we have hope in Him, which is in the Bible, hope and faith can be interchangeable. Meaning, when you have hope in God, you have faith in God. You don't have to have hope in someone you don't have any faith. Kung hindi ka naniniwala at sumampalataya, paano ka magkaroon ng pag-asa? Wala. But because you have faith in God, you have hope in Him. Because you know Him, that He's an ever-faithful God. So, yan po, at sa pagpapala, hindi lang isang pag-asa na bibigyan sila ng Panginoon ng pagmamahal, kundi may pagpapala sa kanila nung nakaraan ng kanyang matulungin at matiyagang pangangalaga sa kanyang masaganang paglalaan. The Lord will just do His bidding and provide them blessing. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. God will add if we are truly seeking His kingdom and His righteousness. So ito yung pag-asa na binigay ng Panginoon para sa kanyang bayan. Ano po yung layunin? Na isa sa mga layunin ay isinulat ni Oseas ang aklat na ito upang ipaalala sa mga Israelita at sa atin, nakasama na tayo dito, na tayo ay mayroong mapagmahal na Diyos ng kanyang katapatan sa mga taong saklaw ng kanyang pangako ay di mabibigo. It's a promise that He will not fail. That's why we are reminded to come to Him. This book reminds us to really trust in the Lord. Have hope in Him. Sa kabila ng patuloy na pagbaling sa mga Diyos-Diyosan ng mga Israelita, ang pag-ibig ng Diyos, tingnan nyo, ay nananatiling matatag tulad ng mahabang pagdurusa ng isang asawa sa kanyang taksil na asawa. At itong taksil na asawa, yung babaeng asawa, at naghihintay ang lalaking asawa. Yan ay mahirap. Yan, bihira it's not a natural thing for a husband to just wait. Yung ginawa itong asawa niya. In our culture, sa ating kultura, pwede pa maintindihan pa ng mga tao na yung husband naghanap ng iba. Pero yung babae naghanap ng iba, as if it's a curse. It's something that is really evil, wicked. Of course, we know both are wicked and evil. They're sinful. Pero ang nangyari dito, God used this illustration to show talagang mahirap tanggapin itong nangyari. It's something that is revolting. Parang nasusuka ka kung ito yung nangyari. Ngunit ginawa pa rin ni Oseas dahil inutusan siya ng Panginoon. So, dito po sa mga practical na aplikasyon, dito natin makikita yung mga paano itong aklat na ito ay magagamit sa buhay natin. Dahil it's a useless study kung wala tayong makukuha to help us live for the Lord. Una, tinitiyak sa aklat ni Oseas ang ganap na pag-ibig ng Diyos. So, ito sana hindi natin makaligtaan sa pag-aaral na ito. That we will always remember of God's love in the book of Oseas. If we know of Daniel as God's judgment and prophecy of the near or the coming kingdoms, we have to remember in Oseas or Hosea God's love for His people in spite of their evil, wicked ways. Subalit, ito rin ay larawan kung paano nasusuklam at kinapupuutan ng Diyos ang masamang gawa ng kanyang mga anak. God loves His people, but He also must punish and judge because He is not a God who will condone sin.
Hindi ito pamamaraan ng Panginoon na dahil kayo mahal ko, kahit na may kasalanan kayo, lapit kayo sa akin, walang mangyayari sa inyo. Of course, walang mangyayari, but it happened because, why? Paano yon? Paano yun na walang mangyayari sa atin, hindi na tayo bigyan ng judgment, paghukom ng Panginoon? It's because the Lord Jesus Christ paid it all for us. Siya yung nagbayad. Kumbaga may utang tayo. At yung utang na yun ay hindi pwedeng hindi babayaran. You must pay that debt. But you don't have enough. You don't even have 1 cent to pay. May lumapit. Siya yung nagbayad. Kaya ikaw ay nalibre. Naging napapatawad tayo. We are forgiven. We are cleansed. All because somebody received the punishment that we deserve. We have to remember that. Hindi natin yan pwedeng makalimutan. Hindi tayo naging Kristiyano dahil cute tayo o Kristiyano dahil may nagagawa tayo. Kristiyano dahil ganito tayo kayaman. No. We are made, we are declared, and we are even sure to be God's people because Jesus Christ paid everything for us. Ngayon, isa pa sa practical na aplikasyon dito ay yung paano ang isang anak na nabigyan ng kasaganaan ng pag-ibig, awa at biyaya tratuhin ang isang ama na labis ng kalapastangan. Kumbaga, katulad ng isang anak natin o isang bata, pinagbigyan, lahat binibigay, lahat gusto niya, meron siya dahil gusto ng tatay, mahal ng tatay. Kahit anong ginawa niya, he is loved. Now, he did something wrong. Naging addict. Naging may ginawa siyang masama. Will God still love him? Of course. But will God not punish him? God must punish. God must chastise. God must judge. But hindi kaya ng tao. If you will judge that person, then he will go to hell. And Jesus did it for us. He says, yes, you have to punish the sin, but you have to do it upon me. Ayan ang nangyari. He became our representative. God, who is our mediator, is the Lord Jesus Christ, who gave himself so that we can be spared from the judgment of the eternal fires of hell. Gayon ang ginawa ng Panginoon para sa atin. That's why we have to acknowledge His great love for us. Isa pa sa practical na aplikasyon dito ay habang ating iniisip kung paano ang mga Israelita tumalikod sa Diyos, nararapat lamang na tayo sa ating mga sarili ay manalamin upang makita na tayo ay tulad nila. Ito ang problema. Dahil ngayon, akala natin yung mga masasamang tao, lalo na yung Israel, ay parang we don't want even to be associated with them dahil sa ginawa nila. Of course, sino ba namang mag-identify easily with these people who does things na hindi naman representing the Lord's mercy and grace. But we have to understand that God has a purpose for these things, and because God allowed these things, He wants us to experience such so that we can praise and honor Him, that indeed He is God who controls everything with His power. So dito, sinasabi habang ating iniisip kung paano mga Israelita tumalikod sa Diyos. Ganon din tayo ngayon Lalong-lalo na simbahan ngayon. We cannot even say na they were before worse than us. No, tayo yung worse. Why? We accommodate everything. We accommodate idolatry. We accommodate monotheism, the worship of money. We accommodate materialism. Lahat. We are accommodating yung mga bagay sa mundo except God. And God will hate these things. Or God hates these things. So, yun po ang isang practical na aplikasyon. Huwag po nating gagawin yung mga ginawa ng mga Israelita noon.
Kung sila'y tumalikod, let us not turn our backs to the Lord Jesus Christ or to God. Ito po yung isang practical na aplikasyon din na tanging sa pag-alaala lamang kung gaano ang ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin nating maiiwasan ang pagtakwil sa Diyos na siyang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan sa kaluwalhatian sa halip na impyernong nararapat sa atin. Medyo mahabang sentence, ano? But this is simply saying na this book of Hosea actually is a reminder to us of how much God has done, kung ano yung ginawa niya para sa individual na buhay natin. Because He died not just for a group of people, but individually, sa lahat ng mga naniniwala sa Kanya. And then, with this truth, that we realize how great sinners we are, and we are brought into the very presence of God to worship Him, to acknowledge Him, to give Him the glory and honor. Ngayon, we are delivered out of hellfire. So yan po ang isang practical na aplikasyon na makikita natin sa aklat ng Hosea. It's a very wonderful yung matatanggap natin, wonderful news na matatanggap natin when we realize how much God cares for us. Mahalagang matutunan natin ang paggalang sa dakilang lumikha. It is important that we have to respect and have reverence of the great Creator, God Himself. Ipinakita sa atin na sa ating pagkakamali, kung tayo ay may nagdadalamhating puso at nagsisisi, ito yung kondisyon. Sabihin natin nagdadalamhati ng puso, it speaks of a man who is sorrowful because of sin. And not only that he is sorrowful, he is also mindful itong kasalanan na nagawa niya, kaya siya ay nagsisisi. Huwag sabihing iiyak ka lang at papakita na, ito yung kasalanan ko. No, you have to repent of that sin. You have to acknowledge ito'y kasalanan at ginawa ko yan. At dahil ginawa ko yan, I'm deserving of God's judgment and punishment. But God, because of His mercy, will do that judgment and punishment towards His Son. Siya yung nakatanggap sa lahat ng puot at galit ng Panginoon para sa atin. Kaya we don't have any point in our lives na parang sabihin natin, tama na Lord, marami na akong nagawa sa iyo. No, we cannot pay, we cannot overdo, we cannot do more than what God has done for us. That's why, as much as we can, we have to spend our life for God's glory. Dahil hindi natin magagawang lahat to satisfy and to at least level off yung ginawa ng Panginoon sa atin. No, walang hope yan. It is not possible. But if we confess our sins, He will cleanse us. Then we will serve Him. Then we glorify God and we give Him the praise and honor. Ngayon, dito lang po tayo sa practical na application. We pray na next Sunday, we will study the outline. And doon natin mas makikita yung importance ng Hosea. Dahil by it, we will understand kung anong ginawa ni Gomer, kung anong pinagawa ng Diyos kay Hosea, at parang isang nobela yung makikita natin next week. Not that it's like what we see today, but it's a struggle between a husband and a wife, which is a picture of God pursuing His own people who purposely tumakbo, umalis, gumawa ng mga kasalanan. So, I pray the Lord will help us, and may the Lord be gracious and merciful unto us. We'll continue to do this, the outline of the book of Hosea next week. God bless.